kabila ng pagkakahati ng bayan dahil sa maraming issue ngayong 2012, nananawagan ng isang kongresista na magkaisa ngayong araw ng Pasko. Alamin natin ang ulat mula kay Eddie Arellano ng PTV Davao. Kahit nahahati sa maraming isyu ang sambayanan, kasama na ang mataas at mababang kapulungan sa Kongreso, si Assistant Majority Floor Leader Carlo Nograles ay nanawagan sa lahat na ngayong Pasko, kailangan magkaisa ang sambayanan tungo sa kaunlaran. Ito ang binitiwan niyang salita sa isang Thanksgiving party bilang pakikipag-isa sa mga kababayan natin sa mga lalawigan ng Combal at Davao Oriental, kasama ang mga media men and women ng Davao City kagabi, Disyembre 23. Tinumbok ni Nograles ang isyu na dumaan sa Senado at Kongreso kagaya ng Sin Tax Bill at nitong huli ang RH Bill na naghati sa mga senador at mga congressmen sa dalawang kapulungan maging sa mga mamamayan. Ito ay proseso sa isang demokrasya na kailangan sundin. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. I hope that in this season of giving, we remember that we celebrate the day of the birth of our Lord when God gave us a Savior. And in that sample of giving, I hope that we all share in the value of giving to others, not so much in receiving, but giving more of ourselves to the people that we love and to the Filipino people, especially in this day and age where we feel more distant and separate from one another. We hope that we could correct this and find ways and means wherein we can be united as one, despite our differences, despite the many issues surrounding all of us. I hope that we can all unite and move our country forward. Dagdag pa niya na ang dapat nating pagtuunan pansin sa ngayon ay ang ating kinabukasan. Kailangan nating tumingin sa patutunguhan at hindi lumingon sa nagdaan. Kailangan natin ay pagkakaisa. Sa kabilang dako, binati naman ni Congressman Nograles ang ating mga kababayan sa Combal at Davao Oriental na naging biktima ng bagyong si Pablo. Ayon sa kanya na siya at ang kanyang pamilya ay bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa kanila. Sinabi niya na ngayon ang panahon ng pagkakaisa at pagtayo mula sa pagkatumba dahil sa bagyong iyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.